Bună ziua from Romania! Nandito na naman pala kami sa aming bahay at yung magbabantay sa aking anak is yung aking biyenan. At yan nga silang dalawa o pupunta sila doon sa park kasi gustong-gusto nang yan na pupunta doon. Nagkipaglaro siya sa mga bata ba. At dahil nandun sila sa park, so agad akong pumunta dito sa likod upang ligpitin itong aming portable na swimming pool. Yes, maaga ko po itong liligpitin kasi ramdam na yung lamig dito sa amin at hindi naman namin to kailangan kasi nga darating na yung tuwam na or taglagas, then susunod na yung snow. See you na lang talaga next year, next summer, dito sa aming swimming pool. At ito pala yung update dito sa aming ubas. Tingnan nyo naman, oh, meron na siyang mangilan-ngilan na luto. At tinikman ko nga, masarap itong aming ubas. Ang problema nga lamang ng mga ubas dito na lokal, kasi ito ay lokal na ubas dito sa Romania, malalaki yung kanyang buto. Kadalasan ginagawa itong wine at marami pang ibaba na galing sa ubas. After ko doon sa labas, isagad akong pumasok dito sa aming bahay para hugasan itong aming mga pinggan at baso na pinagkainan early. Hindi pa pala nakarating yung aking yana at saka yung aking biyanan, kaya nagmamadali na akong maghugas dito kasi talaga naman pag nakita ko ng aking yana ay pupunta siya sa akin at ako na yung magbabantay sa kanya ba. Yung kaldero pala na hinugasan ko dyan is regalo yan ng lola ng aking asawa sa kanya sa part ng kanyang tatay. At ito na rin yung alaala namin sa kanya kasi 2 years ago namatay siya. Bali nagkita na kami one time pero hindi niya na naabutan pa si Yana. So ito na talaga yung aming alaala sa kanya at napakaganda ng kalderong ito kasi napakakapal ba. Unlike ngayon sa mga kaldero na nakikita ko dito sa store, medyo may kanipisan na pero ito talagang napakaganda ng kanyang quality. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga kapamilya at kaibigan namin dito na nagbigay ng regalo sa amin kaya hindi namin kailangan pang bumili ng mga kasangkapan na kailangan namin. Nakalas na ba kami sa gastos? Tapos yan pala yung aking asawa. Nagkukuha siya dyan ng mga lupa na ilalagay doon sa gaura, sa harapan, or sa may butas kasi merong butas doon. Nung time na nirenovate yung aming bahay ba, hindi siya natabunan. So ito na yung time na tatabunan ng aking asawa. At ito na pala yung mga plastic na kinuha ko dyan sa other room kasi nagliligpit ako. Tapos meron pa pala kaming parcel. Yan ay in-order ng aking asawa. I think from Temo. Di ko alam kung ano to. And later is titingnan namin kung ano ba yung nakalagay doon sa parcel niya. Yung mga karton pala na ginamit na sa pagbabalot ng mga items na in-order namin before is ilalagay ko dyan sa aming kitchen ba, sa dating kitchen dito sa labas para kapag kinuha na dito ng aking biyanan na lalaki yung mga karton is mabilis na lang yung paglalagay sa kanyang sasakyan at hindi pa rin pala tapos yung aking asawa sa paglalagay ng lupa doon sa may harapan. Then nakita ko itong truck ng Yana kasi mahilig ba siya sa mga machina ba, sa mga salakyan. So ginhugasan ko. Then ilalagay ko ito sa loob ng aming bahay para naman meron siyang paglalaruan doon. Hindi bilis-bilisan ko na yung aking paglilinis dito kasi naririnig ko na yung tinig ng aking Yana.